Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, good morning. Good morning. How are you today, partner? Mukhang I'm maganda ang okay, gising mo, partner. Medyo maaga nagising, partner. Alive and Nakaligo eh. Nakaligo, partner. Maaga, halata mo talaga na maagang nagising kasi nakapagligo, 'di ba? Tapos walang gana magpulang lipstick. Ayan. And then tsaka alam niyo po mga kabisyo, pwede mag-lipstick sa loob ng bahay para hindi naman pumasayang lahat ng mga binili po nating lipstick kasi kung tayo po ay lalabas, tatakpan din lang naman ng mask, 'di ba? O so mag-lipstick po sa loob ng bahay habang naglalaba, namamalansya, nag-aalaga ng bata, nagtutulak ng duya, nagpiperito. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Salamat sa pagtutok. Diba? Pwede naman gawin new normal din na kahit nasa bahay naka-lipstick ka pa rin. Pwede nakasapatos. Kung trick mo naka-dress, pwede din naman. Bakit naman ang hindi? Diba? Totoo diba, yan. Kaya alam mo partner, oo, new normal na yan. Yung paliligo ngayon din, baligtad na, di ba? Ang paliligo ng bahay, pag dumating ka ng bahay, umaalis ka ng bahay nang hindi ligo, pero pag dumating ka ng bahay, hindi, correct. Totoo. Baliktad. Talagang agree, no? Lumalabas talaga tayo sa labas ng bahay nang hindi naliligo. Minsan na partner, sa sobrang parang sanay ka na nakasuot ng ng pambahay o kaya basta yung paglalabas ko, kunyari, malapit lang naman yung errand mo. Minsan, di ba, lalabas ka, walang underwear, ganyan, o kaya alam mo, hindi nakapag-toothbrush. Pasok sa mga partner, hindi nakapag-toothbrush kasi nga, 'di ba? Nakatakip naman ang mask eh. 'Di ba? Ikaw lang naman ang mamamatay sa sarili mong amoy. Pero walang ibang tao na pwede maghusga sa amoy ng hininga mo kasi nga, 'di ba? Meron ka namang mask, 'di ba? Kaya pa alam mo totoo ka diyan eh. Agree ako diyan. Wala mong huhusga sa'yo kung pangit ang damit mo, kung wala kang panty o pangit yung shorts na suot mo, pangit ang tsinelas mo kasi hindi ka naman nila basta-basta makikilala. Kasi nga, naka-face mask ka. Diba? So yun yung advantage din. Kaya kahit lumabas ka ng bugyot, kahit lumabas ka ng hindi nakabihis, hindi ligo, okay lang. Pero make sure pagdating mo ng bahay, saka ka maligo kasi baka, di ba, may possibility kasi na may dala kang germs o virus pagpasok mo ng bahay. So ganun ang ginagawa ng tao. Yun ang yung normal. Pag-uwi ng bahay, saka naliligo. Diba? Saka maliligo, di ba? Dapat naman po talaga, alam mo, ang kagandahan din naman dito, partner, naging mas malinis po tayo sa katawan. Ayan, naging mas malinis sa katawan, naging mas maingat, di ba? So, it's a good thing. Para katulad ng isa kong kaibigan na merong HIV partner. So, ang sabi niya sa akin, alam mo, kasi nakita ko siya, sobrang blooming. Alam mo, sobrang ibang level talaga yung parang nagsha-shine, parang basta may parang shining, shimmering, splendid yung mga piece niya, tapos parang basta siya maganda siya talaga than usual. Tapos ang sinabi niya sa akin, sabi niya, since meron akong HIV, kailangan kong alagaan yung sarili ko. So it's important that I always vitamins, kailangan lagi akong fresh, ganyan. Kasi kapag stress niya daw yung sarili niya o kaya kapag hindi niya ilalagaan yung sarili niya, magkakasakit siya. At kapag nagkasakit siya kabisyo, partner, pag nakasakit siya, syempre matitrigger ko anuman kasi meron na siyang HIV, diba? So sabi niya nga, alam mo friend, in a way, parang nakaganda pa nga to sa akin eh. Sabi niya kasi mas ako, parang conscious about my health. Parang mas conscious talaga ako about what I eat, mas lahat ay mas. Totoo ka dyan. Tsaka itong ganitong klase ng setup ng aking kaibigan, ito yung klase na walang lalong-lalo na for the girls, walang bad hair day. Kasi di ba minsan busit sila, bad hair day ako today. Di ba, nagpupusod. Kasi hindi ako nakapagpa-blower, bad hair day. Ngayon hindi, kahit pangit ang buhok mo,
okay lang, walang manghugusga sa iyo kasi kayo-kayo lang naman sa loob ng bahay. At saka kung, di ba, Correct. may Zoom meeting ka man, di naman nila alam kung bad hair day o ano ka eh. Isipin lang nila, wow, ganyan talaga yung, kasi pangit yung internet natin. Malabo-labo eh. Oo, kung dry o silky yung buhok mo, hindi basta-basta mahusga. Hindi na mo, okay, walang headband nga lang to eh. Kahit lang na daliri ito eh. Oh, di ba? Pero mukhang Sabi pag normal, sabi dapat hindi pwedeng pag matatapos yung maghapon nang hindi tayo nagpa-plancha, di ba? correct. Totoo yan. Diba? Ngayon, dati makikipag-client meeting ka, partner, diba? Nagpa-plancha pa tayo ng buhok. Talagang, ngayon, magka-client meeting ka, partner, pantas lang ang maayos sa'yo. Sa baba, naka-shorts, minsan naka-panty pa, diba? Talagang, iba talaga ang new normal. Well, I hope everyone's doing well in the adjustment period. Ayan. Speaking of adjustment period, partner, meron tayong isang tambalanista na nagtatanong Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ganito po ba talaga ang adjustment period pagdating sa pag-aasawa? Napakahirap po talaga minsan tanggapin na meron siyang mga ugali na hindi talaga masikmura. Hindi ko na po sasabihin kasi baka i-chismis niyo po sa live. Ano ba? Grabe ka sa amin. Kami nag-chismis sa live. Kami nagsasabi ng kwento ng iba sa radyo. Wala ka pruweba. Charot. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi hirap po ako sa adjustment period na ito. Parang feeling ko tuloy, iba siya nung boyfriend ko siya at iba siya nung pinakasalan ko siya. Help me naman po tambalan. 2 years na po kami. Ayan. Okay. Nainis siya kasi may mga na-discover siya panibagong ugali ng husband niya, tama ba? Or ng wife niya. Babae ba yung nag-send? Ng husband niya, partner, parang hindi niya masikmura yung parang, basta nahihirapan siya mag-adjust sa ugali na parang, di ba sabi niya, parang ibang tao yung pinakasalan ko kaysa dun sa boyfriend ko dati. Parang, bakit ganun? Parang bigla nagbago. Ganun. Kasi siguro ang may isip ko talaga, ang isip ko talaga dyan minsan talaga, kapag ka hindi ka pa masyadong komportable sa isang tao, best put forward ka Tingnan mo, partner, kapag ka comfortable ka na sa isang tao, di ba? Halimbawa, sa isang relationship, kunyari bago pa lang ang isang relationship, boyfriend, hindi husband, bago pa lang, di ba? Naman kayo, meron pa yung parang konting kahihiyan, alam mo yun? So, best foot forward. Ganyan. Pero, correct, di ba? Pero, tama, di ba? Pero as time goes by, habang tumatagal kayo na magkarelasyon, di ba? Slowly, kaya mo nang dumighay sa harapan niya, di ba? Na tatanggapin ka niya kahit dumighay ka. Tapos kasunod na dyan, kaya mo nang umutot sa harapan niya. Totoo naman yun, di ba? So, ayoko na mahusgahan kung bakit yung kapag ipapakain niya na sa'yo. Oo. Sasaluhin niya tapos papakain niya sa'yo. Ganon, di ba? So, ganon talaga. Oo. So, isip lang namin, sinabi na ni Chuper yung term, pababoy ng pababoy habang tumatagal, di ba? Minsan kasi, baka ang iniisip ko dyan, kung syempre wala ka namang magagawa, 'di ba? Kasal na kayo. Kailangan talagang tanggapin mo siya who he is, 'di ba? Tanggapin mo siya na ganun siya, 'di ba? Na may kunyari may kababuyan taglay. Hindi mo kasi specify kung ano mismo yung sinasabi mong parang hindi mo ma-take, 'di ba? Kaya nahirapan ka na makapag-adjust. Pero kung tungkol ito sa parang medyo sa laula, nagtatapon ng brief kung saan nakakaloka. Naghang ako na nakanganga na naman. Diba? So anyways, kaya nga matalino talaga. So anyways, partner, yun nga parang take it as a sign kung pagiging salaula ito salaula ng mister mo. Feeling ko take it na lang as a sign that he's very comfortable with you. Komportable siya sa'yo. And para sa akin, yung pagiging komportable niya sa'yo is a good thing. Diba? Kasi ibig sabihin, no holds barred na si kuya. Diba? Kung gusto mo lang tingnan, kung yun yung dahilan, yung mga pagiging salaula, ganyan. Kasi ako, yan yung mga na-discover ko na parang,
Okay, normal lang pala mag-Armalite na utot ito, di ba? Dati naman, nung mag-jowa kami, parang hindi ko naman to naririnig na umutot na mala Armalite. Di ba? Nung una talaga, parang, ay, nakakaloka talaga to, ha? Hindi niya man lang inisip na yung mukha ko nasa puwet niya. Sa kama yung part, yung parang, kapag yung laid back lang kayo ganyan, tapos biglang napautot, tapos yung, tapos may yung pahabol pa, may pahabol pa dalawa, di ba? So, di ba? Memorize. Inano ko talaga, nireveal ko talaga yun. Oo nga po. Kasi nga, normal ko na siyang napapakinggan. Hindi na siya something that is unusual to me na parang ito yung magiging meet siya ng ang aming husband and wife relationship. Hindi eh. Parang kailangan may acceptance talaga eh. So again, hindi namin alam kung ano ba yung hindi mo kaya. Kung mas malalim pa sa pagiging salaula, sa tingin ko kailangan yung pag-usapan talaga ng matindi yan. Pero kung yung mga mabababaw lang na matakaw pala siya, makalat pala siya kumain, hindi naman pala siya lagi mabango, samantalang dati lagi mabango. Ito na yung totoong siya. Ito na yun eh. Ito siya sa loob ng bahay. Ito siya when he is comfortable. So dapat, happy ka kasi komportable siya sa'yo. Yun na lang yun. Hindi ko lahat talaga ng mga magjowa. Ganyan naman dumaan sa ganyan. Again, marami sa atin ang unang natin nakilala yung mga girlfriend natin o yung mga asawa natin. Di ba sa unang pagkakataon talaga, yung maduming daliri ayaw natin ipakita sa kanila. Pero habang tumatagal, kahit madumi na yung daliri natin at hindi naguhugas na kamay habang kumakain, diba, ganun yung nakikita nila. Pababoy talaga ng pababoy, palala ng palala. Hindi ba noong una, kapag nasa coffee shop kayo, nag-uusap kayo, tapos may call kang na-receive, mag-excuse me ka pa nga eh. Diba? Pero ngayon, matindi, bastusan na talaga. Kapag magkasama na kayo sa bahay, wala diba? Wala nang ganun. So, may call lang ako diba na nagliligawan pa kayo, ganun yung setup nyo. Tapos pag sasakay ka ng kotse, pagbubuksan ka ng pinto. Pero hindi, ngayon pag tagal ng panahon, siyang maiwan ka. Ay, yung asawa ko, naiwan ko pala. Bahala ka, mag-taxi ka na lang papasok sa office, di ba? Ganun talaga, basto. Di ba may ganun eh. Ganun talaga. Unfortunately, ganun talaga eh. Yes. So, ang sa akin dyan, syempre at times nakakatampo talaga eh. Yung sinasabi ni partner na parang bastusan at parang, yung sinabi mo kanina, partner, sa'yo nang galing yung mga terms na to eh, kababuyan, tas bastusan na, di ba? Minsan nakakasama ng kalooban yun eh, sa totoo lang, na parang, parang feeling mo lalinlang ka kasi, sobrang chivalrous mo or sobrang mong gentleman dati, di ba? Na parang hindi mo hahayaan na umuwi ako nang hindi ako safe, ganyan. Tapos gano'n naman kung kailan tayo mag-asawa, di ba? Pinapag-taxi mo ko kahit alam mo delikado yung lugar ng panggagalingan ko. Yung mga ganun ba? Pero minsan talaga, totoo, I get it eh. Nakakatampo kasi dati parang rain ka, tapos biglang ngayon pag nag-grocery kayo, dati sabay lagi ang lakad, di ba? Ngayon, pag nag-grocery kayo o pagkatapos mag-grocery, ang dami mo na rin bit-bit, di ba? Dati, ultimo bag mo, binibit-bit niya, di ba? Kasi nga, ayaw na nahihirapan ka, di ba? Tapos, ngayon, yung grocery, mas madami pa yung sayo, puro frozen, ang bibigat. nasama pa sa correct, 'di ba? Hindi lang yung partner, pinapabuhat pa sa iyo yung ang binuhat nung mister mo, yung mga magagaan, pansit canton, ganyan. Pero yung sayo bubuhati partner. Oo, correct. Kasama yung upo, nakakaloka, 'di ba? Sayo talaga yung mas mabigat. 'Di ba? Pero nakakatampo at times. And pero kung pwede mo tingnan talaga sa aspetong he's very comfortable with you, and that's feeling ko a good sign. Kasi diba, dapat naman talaga kapag mag-asawa, may hiya pa ba kayo sa isa't isa? Hindi na dapat open na kayo masyado sa isa't isa. But, kasi 2 years pa lang naman kayo at nahirapan ka mag-adjust. Kunyari, pagiging salaula, bastusan na, yung ganyan na eksena, diba? Hindi ka usapin mo siya about it, na hindi ka komportable. Kasi mag-a-adjust na, dapat naman mag-adjust siya sa'yo din, di ba? Mag-meet halfway. Marami ka talaga mag-discover. Yes. Sabi na partner
sa law. Hindi ko alam kung tama ito So kung may mga lawyers po na nakikinig ko mga legal people, pasensya na po kayo. Pero parang ganito. The rule of court is settlement. Yeah, the rule of court is settlement. So kapag ka merong dalawang magkaibang opinion or magkaibang ugali, kung i-apply natin sa law, the rule of court is settlement. Sana makapag-settle kayo. Settlement means meeting halfway, 'di ba? Mag-meet kayo halfway na parehas kayo magiging okay about it. Ganun. Ayoko kasi may mga lawyers na nakatutok sa akin. Ayoko magmatalino. Kasi kumuha ka ng linya ng isang lawyer. May mga lawyer na nakatutok sa atin ngayon dahil ang Supreme Court nakatutok sa atin ngayon, partner. Totoo ba? Nakatutok ang Supreme Court? Nakakalurky Si Attorney Mark Erwin Pincamba at na sobrang tambalanista natin, lagi nakatutok sa atin yan. Maraming salamat sa iyo. Good morning sa iyo, Attorney Mark. Erwin Campa. Good morning! Kasama niyang nanonood sa atin ngayon si Attorney Dean. Yan. Maraming salamat. Marami pa sila mga abogado nakatutok sa atin. Totoo ba? Oo. Totoo ba? Live na nakatutok? Tama po ba yung sinabi ko? Nakakahiya! Sabihin mo mag-message mag-comment sila. Nakakahiya. Attorney, mag-comment kayo. Sana mag-comment sila. Mag-comment ka. Tama ba yung sinabi ko? Di ba pero nag-disclaimer naman ako, partner. Sinabi ko na baka may nakatutok dyan ng mga lawyer, mga para legal people, di ba? Wait lang. So, tama ba yun? Ganun. Ay, nakakaloka. Pero, mag-comment kayo. Meron akong kaibigan partner na yung asawa, ang kaibigan talaga namin yung lalaki. Tapos yung misis niya, nagko-complain sa amin, nagsusumbong. Sabi niya, ano ba yan? Okay. Yung tropa niyo, which is yung asawa niya, talaga nung unang bait-bait, parang ang sinip-sinip sa gamit. Kaya nung pagtagal-tagal, parang sa laula na talaga. Lagi na lang ako yung tagapulot ng brief niya. Lagi kung saan-saan ko natatagpuan yung brief niya, pakalat-kalat. Di kami naman sabi, grabe naman yun, pati brief, hindi niya maasikaso basta-basta. Buti mo, di ba, pagpulot na ng brief, hindi pa niya magawa. Nakikita daw niya sa lababo, nakikita niya sa sala, tas kung saan-saan pa. So, nalungkot kami for her. Baka naman dahil siyang nagtanggal. Oo nga, so kinausap namin yung tropa namin ng lalaki. Sabi namin, uy, alam mo ba yung misis mo nagsumbong sa amin? Sabi namin na ikaw daw sa laula ka, pakalat-kalat yung beef mo. Minsan, pinupulot niya sa lababo, pinupulot niya sa sala. At nagsabi sa amin, nag-share din ng kanyang side, yung tropa namin. Ba, alam, hindi mo pulutin sa lababo. Gusto niya sa lababo, gagawin niya, gusto niya gawin Diba? Buti nga, pupulutin niya na lang kasi ako, pagod ako Ginawa namin sa lababo, kasi pupulutin na lang. So, nakaintindihan namin, diba? Kaya naman pala. Diba? Kasi nga, there are always two sides of a coin. Yes. Tama, di ba? Laging there's two sides of a coin, two sides of a story, di ba? Minsan talaga, kung isang side lang yung maririnig mo, katulad nitong nag-PM sa atin, side niya lang yung narinig natin, paano naman yung mister mo? I'm sure meron din siyang reklamo sa'yo, di ba? So, ganun yun, reklamo ka na reklamo, hindi ka makapag-adjust. Baka naman, kung isipin mo lang din, nakapag-adjust na din ba siya sa'yo sa pagiging reklamador mo or something? Diba? Na dati hindi ka naman nagre-reklamo. Ganon din yung, alam mo kung mag-message sa amin yung mister mo, yan din yung sasabihin niya Dati naman hindi yan reklamador. Dati naman hindi yan nagger. Oo, nagtataka ako, sino ba yung pinakasalan ko ngayon? Parang hindi na siya katulad nung dati. Meron So, talagang kailangan, lalo na pag mag-asawa na kayo at wala na kayong choice, ang choice nyo and then not that wala na kayong choice, but ang choice nyo is to stay together. Then you just have to embrace yung mga ganyan na mga weaknesses, hindi kabalastugan, mga kababuyan, kasalaulaan, yan, yung mga pagiging salaula, kailangan mo i-embrace yan. Kasi, alam mo, sa palagay ko ang importante talaga sa isang relationship, I always say this, is to magnify the strength, diba? Magnify mo yung strength at wag mo i-magnify yung weakness. Kasi kapag yung weakness yung i-magnify mo, wala nang gagawing tama yan.
'Di ba, para sa iyo kasi mas nakikita mo lagi yung kamalian, nakikita mo lagi yung wala sa kanya o yung kakulangan niya, mas makikita mo yung kababuyan, pagiging salaula, tapon-tapon ng mga gamit, ang baboy kumain, yung mga ganyan. Pero nakalimutan mo ba na napakasipag niya naman magtrabaho? Nakalimutan mo ba na kahit walang okasyon, palagi kanyang binibigyan ng something? Not necessarily, pero ito yung something na magre-remind sa'yo na he still cares and he's totally in love with you. Diba? Yung mga ganun ba? So, sa buhay mag-asawa, kailangan talagang i-magnify mo yung strength at wag yung weakness. Kasi girl, dyan na mag-uumpisa lahat ng mga problema kung puro weakness na lang nung asawa mo ang makikita mo. Ganun. So, yan. Just naman yung mga sinasabi sa kasal, di ba, na totoo po yung sinasabi ng mga ninong at ninang. Kapag sila, di ba, kanyari sa wedding reception, kapag hiningan mo ng messages yung mga ninong at ninang, totoo po yung mga sinasabi nila. Akala natin, oh yeah, yes, gas. Pero kung hihimayin pala natin o babalikan natin yung video na sinabi ng mga ninong at ninang nung wedding reception, totoo pala yun, no? Na talagang makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na sa bahay. Makikita mo ang tunay na ugali, di ba? Lahat ng pagbabalat kayo kapag kayo ay nasa loob ng bahay. Pero again, kailangan mo tanggapin lahat yun kasi tinangkin mo na siya eh. Tinangkin mo na yung taong yun. Tinangkin mo na yung pagkatao niya. So, dapat mong tanggapin yung ugali, lahat ng ugali, maganda o hindi maganda na madidiscover mo. At tama yung sinabi mo, partner, no? Kung ikaw meron kang hindi na-discover na hindi maganda sa kanya, malamang meron din siya sa'yo. Hindi lang siya nagsasalita, natanggap niya lang. Kasi natintindihan niya, na asawa ka na niya. At kailangan niya intindihin at intindihin. So, intindihan lang din. Pero kung kailangan ayusin, bakit hindi pag-usapan? Diba? Sabi din ng mga correct, totoo yan. Sabi din hindi pagkakaintindihan, huwag nyo hahayaan na matulog kayo nang hindi kayo nag-uusap. Diba? So, bago matulog pag-usapan, kailangan ayusin bagong pag-usapan na agad. Totoo po yun sinasabi ng mga matatanda. Correct. Kaya, ayan, yan yung dapat nyong gawin sa ngayon na pag-usapan nyo ng maigi. Kasi what may seem as malalim to you is just mababaw for your husband. Kaya siguro hindi niya naiisip na ang lalim na pala nitong pinaghuhugutan. Tapos ang mahirap kasi dito, kabisyo, ito ilang beses na itong nangyari sa akin based on experience. Kapag ang isang bagay, una pa lang hindi na na-resolve. Halimbawa, mababaw na issue like attitude or something. Kapag yan binabayaan, kapag yan hinayaan na magtagal, magpapatong-patong yan eh. Magpapatong-patong yan until one day, mag-explode na lang. One day, bigla na lang kayo sasabog at marirealize nyo, ayaw nyo na. O, diba? Ayaw nating umabot tayo dun sa ayaw nyo na. Diba? Kung pwede ngayon pa lang, kahit sa tingin mo maliit na bagay, pag-uusapan ninyo. So, yun. Kayong dalawa din talagang makaka-resolve niyan. Tama. Kayo ba, partner, may mga bagay pa ba kayong pinagkakahiyaan sa isa't isa? Yung tipong nahihiya kayong gawin sa isa't isa, di ba kung dati nahiya kayo na umutot, na magkarinigan ng utot, ngayon ba ganun pa rin o hindi na? Baboy kung baboy na talaga. Oo. Yun lang. Babuyan na talaga ite. Yun yung sabi ko nga sa'yo eh. It may be a good thing also eh. Kung titingnan mo, di ba? Good thing na din yun kasi komportable siya sa'yo. Oh. Huwag niya lang okay ilabas kung may kasama ng mga kaibigan, ganun. Hindi kung naglalakad kayo ng hubot-hubad sa loob ng bahay, hindi na kayo nagkakahiyaan. Kung wala sana mga bata, kaso may mga bata eh. Tsaka, partner, kita-kita naman kami sa bintana para naman kami tanga nun. At higit sa lahat, partner, nakakaya na 40s na kami, no? Gawin namin yung mga 20 kami, yung hat na hat kami. Diba? Pag hindi ka na masyadong hat, huwag ka naman ganun-ganon. Nakakaloka. Para sa akin yun ha. Pero kung sa tingin mo, at 40 hot ka, at kaya mo pang maglakad-lakad sa kung saan-saan na di go. Diba? Hindi naman kayo pipigilan. Tapos isa pang piece of advice para dun sa mga mag-asawa. Diba? Sasabihin ng pare pagkatapos parang, ano ba yung exact words? Na-pressure ako. May mga lawyer kasi nakikinig. May mga lawyer na nanonood, nakakabwisit. Hindi, something like parang misis, maging, basta yung mister, dapat mag-provide for the family, mga ganun, di ba, yung sasabihin ng pare. Part nung ng wedding rite, partner. Tapos misis, maging masunurin, parang maging submissive to your husband, parang ganun, na sinasabi yun. And I think,
And I think, Kabisyo, hindi naman yan nakalagay sa Biblia, hindi naman yan ilalagay sa mga wedding rites kung walang truth to it. Sa palagay ko, di ba, kung halimbawa, malakas din ang personalidad mo, di ba, halimbawa, halimbawa, parang yung isang kong kaibigan, ito na naman, chismis na naman ang kaibigan, partner, sobrang lakas ng personality niya, promise, as in malakas, kasi ito yung tipong, VP ng company, ganyan, so malakas, talagang sa opisina, talagang ginagalang, nirespeto, kinatatakutan, diba? Ginagalang, nirespeto, at kinatatakutan talaga, ha? Tigre, tigre talaga, na parang admired yet feared, ganon, 'di ba? Yung iniidolo, 'di ba? Sinasamba, ina-admire, pero kinatatakutan. Ganon siya, ganon. That's her personality. Pag nakita mo siya, talagang pangmalakasan yung dating, yung parang alam mo talagang may may something, alam mo talagang she's something. But mapapatras kung nakita mo siya. May apoy pala. 'Di ba? Parang lakas pala ng bio, no, nananampal. 'Di ba, kailangan mo pala ng shield. 'Di ba? Ganun siya. Pero partner, she's very submissive to her husband. Ibig sabihin, she respects yung mga desisyon ng kanyang mister. She knows when to stop. She knows when to she says yes most of the time. She agrees, alam mo 'yon. She listens, yung ganon. Pagiging submissive. Kasi kailangan din yun eh. Kasi kung parehas kayong mataas, kung parehas kayong, alam mo yun, wala eh. This will not get you anywhere eh. Kapag parehas na mataas yung ere, parehas na ma-pride, ganon, walang patutunguhan. Kasi parehas kayong pataasan. Kung somebody has to give in. And para sa akin, hindi masama kung ang wife yung iintindi, kung yung wife yung magiging submissive, o kung yung wife yung tatanggapin na lang. Kasi total naman, tayo naman yung mas malaki ang pangunawa. Charot. Hindi, tayo naman yung, hindi, ang mga babae naman yung pala yun eh, diba? Inangat pa ulit yung sarili. Ito yung, ibig sabihin, kasi ang mga babae ay nag-gift ng sobrang tindi ng emotions, diba? So, since tayo din naman yung nakakapag-process ng mga emotions natin, tayo din yung masyado emotional, tayo na din yung maging submissive and tayo yung mag-adjust. Kasi para sa akin, mahalaga yun eh. And especially partner, kapag may decision making pagdating sa kids, kailangan hindi parehas kayo pataasan na parang hindi tuloy malaman ng mga anak, sino susundin. Kasi parehas kayong, ang point ko ganito, ang point ko ganyan, di ba? Kailangan talaga may isang mag-give in. Dahil kung walang mangyayari nga. Di ba? Hiwalay kayo niyan for sure. O, di ba? Alang-alang sa harmonious relationship na tinatawag na, di ba? Hindi pwedeng nakikipag-compete ka sa sarili mong asawa. Diba? Hindi pwedeng araw-araw na lang nakikipagtalo ka kasi mas ang gusto mo mangyari. Yung point mo yung masusunod, yung argument mo yung mangingibabaw. Hindi pwedeng gano'n. Diba? Kaya kayo magkatawa, kailangan kaya. Diba? May mga aspetong pwedeng siya yung angat, may mga aspetong siya naman yung angat. Di gaya lang, hindi pwedeng lating nakikipagkompetensya. Pag sabihin mo, itong aspetong to, malakas siya sa, di ba, ito yung strength niya, yung magluto, ibigay mo na sa kanya, ibigay mo na yung pagyayabang na yun sa kanya, yung pagbibida na yun sa kanya, di ba? Kapag hawak ng kahit ng piyesa, ito siya mayabang, ako, hindi mo na sa akin yung pera kasi ako mas magaling maghawak ng pera, which is kung totoo naman, ibigay mo na yung pagyayabang na yun sa kanya. Bigayan sa madaling salita. Kailangan yung marunong mag-give. Kailangan yung marunong pang-submit ng sarili. Kagaya sinabi ni Warren, in most cases, kung babae yung kaya magbigay ng sarili nila o mag-submit ng sarili nila, gawin natin alang-alang sa maayos sa pagtakbo ng isang relasyon. Yes, ganun talaga. Kailangan kailangan merong... Sino sa inyo yung maingay? Kasi lagi may maingay sa dalawa eh, either yung lalaki or yung babae. Pero normally sabi nila daw, mga misis nila. Yung mga tropa ko kasi mas maiingay yung mga misis nila. Depende. Sino sa inyo? Depende kung saan maingay, partner. Tama ka dyan. Kasi yung mga kaibigan ko, ganun din sinasabi nila.
Hinahayaan ko magingay na magingay yung misis ko, pero pagdating ng kami na lang dalawa, pagdating ng gabi, ako naman yung mag-iingay. Diba? Wow. So, depende talaga. O kaya, ang importante talaga is adjustment. Kasi kung, halimbawa, masyado maingay yung isa, di ba? O kaya, maingay parehas. Sa tingin ko, tama ka dun sa tanong mo din na partner na parang sino ang mas maingay o sino yung mas tahimik. Kasi kailangan may isang tatahimik. So, di ba, partner, parang katulad ng confrontation yan? Correct ka. Katulad ng confrontation yan eh. Kapag may confrontation na eksena, kapag parehas kayo maingay, parehas kayo nagsasalita, walang magkakaintindihan. 'Di ba? Somebody has to stop and listen. 'Di ba? Pag nag-stop siya at nag-listen siya, doon na mag-uumpisa yung posibleng magkakaroon na kayo na mas maayos na pag-uusap kasi nga may isang nakinig, may isang nag-step down. And alam mo, Kabisyo, it's important na merong ganun na may willing na mag-step down. It's important na ikaw mismo yung marunong kang ito yung lagi ko sinasabi, partner it doesn't matter who says sorry first. Para sa akin, mahalaga yun na marunong ka mag-sorry. Tapos minsan kahit kahit kasalanan niya naman talaga, yaman mo na, ikaw na yung unang makipag-usap. Diba? Para matapos na. Kasi alam mo, in the end kasi, Kabisyo, pag nagmamataas ka rin at nagmamagaling at hindi mo hinahayaan alam mo yun, ikaw din naman yung talo dito Kasi ikaw yung may galit sa puso, may puot. Diba? Yung talong-talo ka dyan, friend. Totoo yan. Lagi natin kapag ikaw yung nakakaramdam ng hindi maganda, ikaw lagi yung lugi dito, ikaw yung lagi yung talo. Ano yung sinasabi natin na pakaramdam na hindi maganda? Yung galit, yung tampo, yung sama ng loob, di ba kung ikaw sa inyong mag-asawa, halimbawa, ikaw ang lagi nakakaramdam ng ganyan, hindi maganda yan para sa'yo. In other words, ikaw talaga yung lugi, ikaw yung dito, ikaw yung kumbaga, lugi. Dapat mong dapat yung ayusin, dapat mong sabihin sa asawa mo na ganyan yung nararamdaman mo para naman di ba, matulungan ka sa nararamdaman mo. Pero yung basta sa lahat ng pakikipagrelasyon, hindi lamang sa asawa, sa pakikipagkaibigan, sa office, di ba? Kapag ikaw yung nakakaramdam ng hindi maganda, ikaw lagi yung talo dyan. So kung kaya mong di ba, baguhin yung ganyang klase ng emosyon, di ba, pag-aralan pa yung tinatawag na EQ, paano mag-manage ng stress, paano mag-manage ng paano mag-react sa mga bagay-bagay, try mong gawin. Tama. Tapos, ang punot dulo ng usapan namin ni Chuper, mahirap ang pag-aasawa. Kaya kung hindi ka handa, huwag ka munang gumawa ng mga bagay-bagay para maging misis o nanay, di ba? Kasi isipin mo, ang dami na naming nasabi, adjustment pa lang yon sa mister o sa misis, Adjustment pa lang ni mister kay misis, misis at si mister kay misis. Hindi pa kasama dito yung aspetong pag nagkaroon na ng anak. Hindi pa kasama dito yung aspetong kapag yung anak ay nadagdagan pa ng isa. Di ba? Hindi pa kasama dito yung aspetong what if may nawala na trabaho. Alam mo yun, parang ang daming factors to consider. So kung hindi ka pa handa, huwag ka muna mag-aasa. Agree ako. Unfortunately, masaya siya pero masalimuot din talaga. May pagkamasalimuot. Kung hindi ka handa, hindi mo makikita lagi yung happiness Mas lalo ang makikita mo lang always is yung masalimuot na part. So you have to be ready. Physically, mentally, emotionally, and financially. Ganyan. Para mag-work out ang inyong marriage. Physically, kailangan na physically ready ka din. Oo, syempre, partner, kailangan lagi ka malakas. Oo. Kasi minsan may yung mga ginagawa kayo nakakapagod talaga. Oo. Di ba, katulad nga yung tropa mo dyan sa may lababo, kung di ka physically ready, hindi kaya yung sa may lababo. Di ba? Kailangan ready ka. Huwag ka sasabak sa marriage ng basta-basta lang. Ano yan? It's a big thing. It's a major commitment. Yes, totoo ka dyan. But don't get scared, Dad. Huwag kang matatakot, Kabisyo. Halimbawa, nag-iisip ka ngayon na parang may plans na kayo, tapos biglang
Ito naman si Nicole at si Chris parang nanakot bigla. Ganun. Hindi naman. It's always a risk. Tsaka mahal mo eh. Kapag ka mahal mo, pakakasalan mo naman din talaga. Pero yun nga ang tanong ko, ready ka ba? Yun. Tama. Yun lang. Yun lang naman Sabi yun. lang natin, let's think ahead mga kaibigan. Wag lang natin consider kung ano yung nararamdaman natin ngayong araw na ito. Kinikilig ako, masaya ako, sige, pakasalan ko na to. Ay, ang ganda niya, talagang asaya-asaya ako pag nakikita ko yung mukha niya. Diba? Pakasalan ko na. Hindi laging gano'n. Think ahead. Kapag nagpakasal ba kayo, ano na, may bahay na ba kayo? Ready na ba kayo financially? Pag nagkaanak pa kayo, kaya niyo na ba pakainin at paaralin? Kung hindi pa kayang bumili ultimo diaper, diba? Huwag na lang muna, pag-isipan muna. Pinaghahandaan po ang pagpapakasal. Pagplanuhin. Correct. Tama. So, good luck sa mga nag-iisip na tungkol sa pagpapakasal, pero good luck din sa mga gusto magpakasal pero wala pang pakakasalan. yung ano ka na partner, kasal ka na pero wala ka pang groom. So good luck din sa inyo, pinagdadasalan ng mga bagay na yan, no? Di ba? At syempre, good luck din and God bless sa mga ikinasal na and now working on their marriage. Ayan. Maraming salamat mga kabisyo nakatuto kayo sa amin ngayong araw na ito. Thank you. And don't you forget, live po kami sa ano? Pinapasabi ni Attorney Mark, pakisabi kay Nicole Shell, katutok ang Supreme Court kasi bawal ang gadget. Nasa kotse sila. Yan. Okay. Except Ano sa ba yung mga sinabi ko? na lawyer. And wala siyang binanggit. Ay, siguro mali yung sinabi ko. Hindi niya binanggit eh. Wala siyang sinabi. Ayaw niya ako mapahiya, partner. Ayaw niya ako mapahiya. Sa lahat. Gusto niya ulit yung makita kasi nakita niya na tayo lahat. Last time, hindi pa siya lawyer. Parang long time ago, parang 2006 pa. Tapos ngayon, lawyer na siya. Attorney Mark, no? Attorney Mark? Mark Castillo. Attorney Mark, may i-consult ako sa'yo, ha? Parte, bigay mo yung number. Sige. Bigyan ko yung ano. Kung okay lang sa'yo. I-add mo Messenger. siya. Sige. Sige, add ko siya. Sige. Anong niya? Inad ng lahat no? PM mo na lang sa akin, partner. Inad ng lahat, no? In-announce sa radyo. Ay, sa live pala. Nakakaloka. So, speaking of radyo, naman. Speaking of radyo, live po kami sa radyo, Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At dito po sa FB live po kami, MWF 9:30 a.m. Yan. O siya, partner, paano? See you tomorrow, mga kaibigan. Catch you on Wednesday. Ayan, see you on Wednesday. Ayan, sa ating FB Live. Ingat po kayo. Enjoy your week. Bye! Bye, partner! Bye-bye! Bye, partner. Ingat ko dyan. Ingat! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.